Isa pa rin to sa pinakamagandang animated superhero movie ever. Buti na nga lang wala tong part 2 eh. Buti na nga lang, no? Susundan natin dito si Megamind na isang supervillain na laging umaatake sa Metro City. Ayun nga lang, lagi siyang napipigilan ng isang superhero at ito nga si Metroman na dati pa nga niyang nakakaaway. Isang araw, dito nga siya bubuo ng plano para nga matalo itong si Metroman kung saan dito nga siya magugulat nang manalo nga siya matapos nga niyang mategi si Metroman. Ngayong wala na ngang superhero doon sa city, dito na nga magsasaya si Megamind na agad nga ding mauuwi sa lungkot kasi nga wala na siyang ginagawa eh. Kaya naman, dito nga siya bubuo ng bagong superhero na kakalabanan nga niya kung saan unfortunately, mababaliktad nga siya ng plano niya. Dito na nga niya kakailanganing harapin kung ano nga bang buhay yung gusto niya kung saan kakailanganin nga niyang maging isang superhero para iligtas ang buong Metro City pati na rin ang babaeng nagpabago sa kanya. Title ng movie, Megamind. Bago niyo pa sabihin, oo may part 2 kaya to kuya, huwag niyong panoorin yun, napakapangit nun. Ewan ko ba sa mga sequel ng mga animated movies ngayon, maganda naman yung animation niya dati. Bakit kailangan pang baguhin? May mga ilang okay lang naman like yung Puss in Boots The Last Wish, pero kadalasan kasi, imbes na mas gumanda and mas maging modern, mas nagmumukhang cheap and nakakawala pa nga nung magic ng original. Okay, pag-usapan na natin yung mismong movie na napakaganda ng mga kanta nila dito. Yung Bad, Back in Black, Highway to Hell, Welcome to the Jungle, at ang maganda pa nga dito, maganda rin yung pagkakagamit nila sa mga kanta. Sobrang epic nung paglalakad nga niya doon sa city kasi nga wala nang makakapigil sa kanya, tsaka yung pagdating nga niya para iligtas si Roxanne na mas nakakatuwa pa nga kasi pasok siya doon sa point ni Megamind eh. Being a great villain requires great presentation. I love his backstory, saan siya nanggaling na mala Superman, paano nga siya naging super villain, and paano nga nabuo yung galit niya kay Metroman, on which sobrang valid din naman. Even the backstory perfectly explains bakit ganun si Megamind eh, na hindi naman niya ginustong maging masama, kumbaga, kinailangan lang talaga niyang maging masama para nga makasurvive doon sa childhood niya. Siyempre gusto lang naman niyang mag-fit in, pero sadly hindi nga nagiging effective and mas napapasama pa nga, plus alam mo yon, lumaki siya kasama yung mga kriminal eh, kaya you can't blame him na naging ganun din yung perspective niya. Mas naipakita pa nga to nung unang beses silang naglaban ni Titan or ni Titan nga, na sinabi niyang, okay na, tapos na, kulong mo na ako. Kasi it shows na he's just playing this character and hindi talaga siya innately na masama. Kumbaga, ginagawa nga lang niya yung pagnanakaw, panggugulo doon sa city for the sake of playing the role and hindi para gumawa lang talaga ng kasamaan. The film also shows na hindi lang naman black and white yung pagiging masama and mabuti. There's reasoning kung bakit naging ganun yung isang tao and may pinanggagalingan yung bawat personality nga ng bawat tao. What's more sad nga with Megamind is the need nga na magkaroon ng kalaban kasi nga it shows yung loneliness nga ni Megamind na even though nandiyan naman si Minion, he's still always craving na magkaroon ng roles doon sa society nila even if it means na siya nga yung kalaban. Anggitin ko rin pala si Titan or Titan nga na nagustuhan ko rin siya bilang villain nga dito kasi maganda naman yung introduction niya, yung goals and determination na enough para maging strong antagonist din talaga siya. Naman kay Metroman, medyo na-weirdohan lang ako doon sa character niya kasi nga hindi na siya nag-appear doon sa dulo given na may mga actual na tao na talagang naapektuhan na nangangailangan ng tulong niya, pero ayun nga siguro masyado lang talagang malaki yung tiwala niya kay Megamind. Maganda rin naman yung kinalabasan eh kasi nga 'di ba nalagyan nga nila ng twist na hindi pala si Metroman yung dumating, tapos nagustuhan ko din yung pinlant nila kung paano nga nalaman ni Titan na hindi talaga to si Metroman kundi si Megamind nga dahil nga doon sa sinabi niyang Metrocity. So yan, overall, yeah, the story isn't deep. Hindi naman nila sobrang nilaliman yung story and angle nga between the superheroes and villains. Pero, they did enough para maayos kang makwento yung story. It's quirky, funny, relatable, inventive, and I just miss these kinds of animation films na hindi lang talaga sila nagkikater for younger audience, but also to adults din. Kaya ang title ng movie ay Megamind, and ang torta rating ko for this ay 8 out of 10.